Magandang tanghali, Miss Pam. Chanel po ang pangalan ko. Hindi ko po makakalimutan ang nangyari sa akin sa Jollibee. Chanel, tara na kasi at gusto ko nang kumain sa Jollibee. Sabi pa ni Agnes na aking kaibigan. Sige na nga. Sagot ko naman kay Agnes. Hindi ko alam kung anong dahilan, subalit parang may masamang mangyayari sa amin. Sa aming paglalakad ay natatanaw namin ang Jollibee. Sabay kaming natigilan. Hala Agnes, tingnan mo oh, at parang walang bumibili. Sabi ko sa aking kasama. Siguro mamaya patadagsa ang mga tao sa Jollibee. Sagot naman ni Agnes. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan ay dumiretso kami sa paglalakad. Sa pagtapat namin sa nasabing establishmento, hindi sinasadya na meron akong napansin. Nakita ko na may bahid ang dugo sa sahig at parang bago lang yun. Sinubukan ko pang ikurap-kurap ang aking mga mata sa pag-aakalang guni-guni lang ang lahat. Subalit naroon talaga ang mga bahid ng dugo. Si Agnes naman ay parang di yun napapansin at patuloy lang ito sa paglalakad. Chanel, relax ka lang. Hindi ka dapat matakot. Sabi ko sa aking sarili. Sumunod na lamang ako sa kanya sa paglalakad. Sa pagkapasok nga namin ay walang bumibili sa loob. Sa counter naman ay may isang babaeng nagpapantay at kami lang ni Agnes ang customer. Subalit unang titig ko pa lang sa babaeng yon, hindi ko alam pero parang may kakaiba sa kanya. Yun bang parang galit ang mga titig niya sa amin? Hanggang sa lumapit kami ni Agnes sa nasabing babae. Si Agnes na rin ang umorder para sa akin. Samantalang ako naman ay nasa likuran ng aking kaibigan at palinga-linga sa paligid. Saglit na nagpaalam ang babae sa amin. Siya din kasi ang naghanda sa in-order namin. Habang wala ang babae sa counter, hetong loob ng Jollibee ay lalong nabalot ng katahimikan. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi pa man nagtatagal ay nakarinig ako ng ingay sa bandang likuran, sa mismong silid kung saan pumasok ang babae. Hindi ko sigurado pero parang may nilalagari doon, saka may panakanakang pag-angil. Naririnig mo ba yun, Agnes? Sabi ko sa aking kasama. Chanel, oo. At ano kayang meron sa parting yun? Sagot naman ni Agnes. Hindi namin alam kung anong naroon. Hanggang sa nagkibit balikat na lang kami. Sa ilang minuto naming paghihintay sa babae, nakakapagtaka na di pa rin yun bumabalik. Si Agnes naman ay naiinip at napapahawak na sa kanyang kumukulong tiyan. Sobrang tagal naman ng babaeng yun. Saka tayo na nga lang ang customer at ang tagal-tagal pang kumilos. Sabay palinga-linga pa niya sa paligid. Sa di kalayuan naman ay may isang lalaking naglalakad na noon ay papadaan sa pinasukan naming Jollibee. Subalit ang makita niya kami bigla itong natakot, saka dali-daling naglakad papalayo. Hindi ko alam kung anong meron, ngunit pati ako ay natakot rin. Halika na Agnes at umalis na lamang tayo rito, sabi ko sa aking kasama. Sandali na lang at mamaya ay pakatapos na ang babaeng yun, sagot naman ni Agnes. Hanggang sa wala akong nagawa at napabuntong hininga na lang. Sa paglipas pa ng ilang sandali, saktong nakarinig kami ng yabag na papalapit sa aming kinaroroonan. Hetong puso ko ay talagang tumitibok ng mabilis. Sabay kaming napatitig sa pintuang pinasukan ng babae. Hindi nagtagal ay lumalangit-ngit ang pinto at napasigaw kaming dalawa. Sa pintuan kasi tumambad ang isang nilalang. Diyos ko, ano yan? Sabi ko kay Agnes. Sa pintuang yon ay may isang nilalang na parang bata. Subalit mahaba ang kanyang kuko at may pangil sa bunganga. Nakakatakot ang namumulan nitong mga mata. Hindi tumitigil ang paglalaway ng nilalang. Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Sabi pa ni Agnes. Hindi sumasagot ang nilalang at lalong pumalasik ang titig sa amin. Sabay hakbang pasulong na parang susugurin kami. Sa takot namin ay napatras kaming dalawa. Halika na bilis at umalis na tayo rito, sabi ko kay Agnes.
Sabay kaming tumakbo papunta sa pinto. Subalit ang bubuksan namin ng pintuan, hindi na namin ito mabuksan-buksan. Yung tipo na parang nakalak. Sige na anak, at alam ko na gutom ka pa. Sayong-sayo na ang dalawang yan. Hanggang sa napatitig kami sa kwartong pinasukan ng babae. Sa pinto ng kwartong yon ay naroon ang isang babaeng kulubot ang mukha at may nagpapagang mga mata. Siguradong aswang yan! Sigaw ni Agnes. Habang palapit sa amin ng batang aswang, sinusubukan naming buksan ang pinto. Subalit kahit anong persa namin ay ayaw nitong bumukas. Hanggang sa wala kaming maisip na paraan at sumigaw kami ng sumigaw. Sana ay may makarinig sa amin, sabi ko sa aking sarili. Sige na anak, at lantakan mo na ang mga yan. Sa pagkasabing yon ng babaeng kulubot, saka naman biglang lumundag sa amin ang batang aswang. Sa kabutihang palad ay nagawa naming umilag. Hetong bata naman ay di nagpatinag at pursigido siya na kainin kami. Segundo lang ang lumipas at biglang sumigaw si Agnes. Hinawakan siya ng babaeng aswang, sabay sabi sa kanyang anak na kainin si Agnes. Hindi ko alam ang gagawin at napagulgol ako ng iyak. Chanel, tulungan mo ko! Tulong! Sabi pa ni Agnes at awang-awa ako sa aking kaibigan. Si Agnes naman ay tuluyan nang nawala ng hininga at pali ang leeg. Sabay nilang winakwak ang tiyan ng aking kaibigan, habang ako naman ay parang mapapaliw ng oras na yun. Sapagkat kitang-kita ko na sarap sila sa bituka ni Agnes. Hindi, wag po! At ayoko pang mamatay! Saklolo! Tulong! Sinusubukan ko pa rin na buksan ang pinto at pilit akong sumisigaw ng malakas. Habang patuloy ako sa aking ginagawa, hetong dalawa ay patuloy sa paghabhab sa tiyan ni Agnes. Sarap na sarap ang mag-ina sa lamang loob. Hindi nagtagal ay biglang tumigil ang babae sa kanyang pagkain. Hanggang sa unti-unti itong tumitig sa akin. Humanda ka sa amin at ikaw na ang susunod. Siguradong masarap din ang dugo at lamang loob mo, sabi ng aswang sa karalkal na boses at napapaangil pa silang dalawa. Sobrang naging takot ko sa kanila at iyak ako ng iyak. Hindi na yata ako makakatakas at mamamatay rin ako na katulad ni Agnes, sabi ko sa aking sarili habang patuloy kong binubuksan ang pinto. Hindi pa man nagtatagal ay may isang lalaking nagmamadali. Siya yung lalaking nakita namin kanina. Hetong lalaki naman ay papalapit sa Jollibee at may bitbit na isang maso. Habang nakatingin sa aking sitwasyon ay mas tinoble niya ang bilis sa paglalakad. Hindi nagtagal ay nasa tapat na siya ng pinto at pinasag niya ang salamin. Sa pagbasag niya sa pinto ang salamin ay gumawa yun ng ingay. Si Agnes naman ay tinigilan na ng dalawang aswang. Sabay titig nila ng masama sa lalaking dumating. Sa pagkakataong yon ay pinakita pa nila ang kanilang panghil. Samantalang ako naman ay tali-taling lumapit sa lalaki, sabay takbo sa kanyang likuran. Hindi ka ba nasaktan at ayos ka lang ba? Sabi pa ng lalaki. Hindi naman po, ngunit ang kaibigan ko po ay… Hindi ko natapos ang dapat sabihin at napahagulgol na lamang ng iyak. Sa di ko malamang dahilan ay parang galit na galit ang dalawang aswang sa lalaki. Hindi rin sila lumalaban at parang takot ang mga titig nila. Halika na Neng at pakasugurin pa tayo ng mga yan, sigaw pa ng lalaki. Sumunod ako sa sinabi niya sa akin at tumakbo kami palabas. Sobrang nanginginig ang buo kong katawan at di mawala-wala ang takot. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin, sabi ko sa mama at napangiti naman ng lalaki. Hanggat kaya kong iligtas ang mga taong pupunta doon, ay gagawin ko. Sapagkat di lang kayo ang naliligtas at pati rin ng dalawa. Sagot ng lalaki sa akin at biglang nalungkot ang mukha nito. Sa totoo lang ay naguguluhan ako sa mga sinabi niya sa akin. Hanggang sa malaman ko na mag-ina niya pala ang naroon at sila'y mga aswang. Sabi niya ay wala naman siyang magagawa upang sila ay pigilan. Sa halip ay tumutulong na lamang siya sa mga taong nagagawi sa lugar na yon.
Sobra kong pinagsisihan ng mga nangyari. Siguro kung di ako pumayag sa kagustuhan ni Agnes, sana hanggang ngayon ay buhay pa ang aking kaibigan.